Welcome po mga kakuya. Ating topic po ngayon ay about po sa kaluluwa. Kapag tayo ay napura na dito sa mundong ibabaw na ito, saan ba mapunta ang ating kaluluwa o ang ating katawan o saan ba ito mapunta ang ating mga kaluluwa kapag tayo ay namatay na. Kaya sabi ng iba, mga ibang sikta, na ito ay nakadikit lang daw sa alabok o di kaya doon sa libingan o sementeryo, doon daw ang kaluluwa na iwan. So ating talakayin ngayon, ano ba talaga ang totoo, anong tunay na aral at sino ba talagang tunay magpapaliwanag dito kung ano ang katotohanan mga kakuya. Kaya samahan niyo ako sa gabing ito. Ating talakayin ngayon kung saan mapupunta ang ating mga kaluluwa kapag namatay na tayo at nabura na tayo dito sa mundong ibabaw mga kakuya. So samahan niyo ako at pagkatapos po ng ating kabanal-banalang panalangin po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O divine eternal Father, in union with your divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possession of your kingdom, which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you, with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Welcome po mga kakuya, ko yung lingkod Jonathan TV Vlogs, nagbabalik at may kasabihan po tayo, no? Ayon po sa Biblia, sa Oseas 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge mga kakuya. Kaya talagang pag-ingatan po natin mga kakuya na hindi po tayo madinggoy sa tunay na pananampalataya. Di bali na madinggoy tayo sa ibang mga bagay-bagay, wag lang talaga ang ating pananampalataya. Sapagkat ito ay nagdadala sa atin ng kabanalan o nagdadala ito ng sa ating mabubuting pamumuhay o tamang pamumuhay at nagtuturo po ito na kung paano tayo makasunod sa tunay na kalooban ng Diyos mga kapatid. Sapagkat ang tunay na iglesia siya dapat ang tunay na magtuturo na kung paano tayo mumuhay na bilang tunay na Kristiyano po mga kakuya, sapagkat magdadala ito ng ating kaligtasan, lalo na po sa ating mga kaluluwa mga kuya. For ang topic natin for today, saan po daw mapunta ang ating mga kaluluwa pagkatapos po ng ating pagpanaw dito sa mundong ibabaw na ito. Ang sabi nila, lalo na po sa ibang pananampalataya, ang paliwanag nila dito ay nakasubsob lang daw ang ating kaluluwa. Ang iba naman, ang paliwanag nito ay ang kaluluwa daw, paikot-ikot na lang daw dito sa mundong ibabaw na ito mga kakuya. So gaano ba ito katotoo mga kuya? Kaya ito ang tatalakayin natin ngayon sa umaga, sa gabing ito. Nawa bago tayo mag-upisa sa ating topic naman, nakapag-receive kayo ng Body of Christ sa araw na ito. Happy Sunday po sa ating lahat mga kakuya. So dako naman tayo dito sa ating talakayan ngayon na talagang Ecclesiastes 12 verse 7. Ito po ang ating mababasa. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbibigay sa kanya mga kapatid. So dito talagang dalawa ang uri ang binanggit dito sa talatang ito, body and soul, no? So dito, ang sabi dito sa nabasa natin sa Bible na talaga ang ating katawan ay mauwi sa lupa o maging alabok ito, at ang ating soul o ating espiritu ay babalik sa Diyos na siya ang may likha. Ibig sabihin,
talagang ang pagkatapos ng ating pagkamatay, mapura tayo dito sa mundong ibabaw nito, ay aakyat talaga ang ating espiritu at harap na sa trono ng Diyos. Ito ay tinatawag na individual judgment po mga kakuya. Talagang may paparusahan tayo o talagang i-judge na tayo ng Panginoon mga kakuya. Kaya malinaw sa talata na ito na pagkatapos ating mamatay ay talagang ang ating kaluluwa ay pupunta sa Diyos, no? At harap sa trono ng Diyos at doon tayo hatulan po mga kakuya. So harap sa ating kaluluwa sa Diyos, no? Saan po natin mababasa ito mga kuya? Mababasa po natin dito sa Hebreo 9:27. Ito po ang ating mababasa mga kakuya. Anong itinakda mga tao ang namatay na minsan at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So therefore talaga tama ang binasa natin sa talata na talaga akyat at hukom na tayo mga kakuya at harap na sa Diyos mga kuya. Kaya nga mali po yung mga argumento ng ibang pananampalataya na ang kaluluwa daw ay nakasubsob sa libingan mga kakuya. So mali po interpret nila mga kuya. Kaya nga talaga kung kayo ay tunay nagsaliksik talaga ay ito ay iwaksin ninyo ang one-sided. Talaga kung nagsaliksik kayo ng tunay, talagang nasa gitna po kayo. Wala pa kayong pinapapuran. Sapagkat doon natin makikita na talagang tunay ka na nagsaliksik na dapat nating sundin kung sino ba talaga nasasabi ng katotohanan po, no? So malinaw ang nabasa natin, no, na minsan ang tao ay namatay, harap talaga may paghuhukom. Yan tinatawag na individual judgment po mga kuya. Iba po yung second coming. O di kaya ito'y pagkatapos nating pangamatay, ura mismo ay talagang akyat talaga sa langit at aharap sa trono ng Diyos po mga kuya. At doon tayo hahatulan kung saan ba tayo mapunta kung ikaw ay talagang napatawad na dito sa lupa, no? Talagang namuhay ka na may kabanalan, katulad po ng mga santo, no? Namuhay sila na may kabanalan at sinunod talaga ang utos ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon. Ang iba pang mga santo sobrang yaman at iniwan yung yaman at sumunod kay Kristo at nagmukhang ang iba nagmukhang pulubi talaga at ang iba nagmukhang dukha, no? At yun dito natin mapapatunayan ngayon kung saan ba talaga papupunta ang mga kaluluwa na ang ito ay napatawad na o ito ay talagang sinunod, yung ibig sabihin mga taong matuwid, no? So babasa tayo dito sa saan sila mapunta yung mga taong iyon, no? Mga kaluluwang namatay na iyon, mga kakuya. So mababasa pala natin dito sa Juan 3:16, no? Kapag ang tao ay pinatawad na ng Diyos dito sa lupa ang kanilang mga kasalanan, kung saan ba ang mga kaluluwa nila ay saan ba mapupunta mga kakuya. So ito ang ating mababasa sa Juan 3:16. Ito ang ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito talaga kapag namuhay po tayo ng matuwid dito sa lupa at sinunod natin ang tunay na kalooban ng Diyos, talagang may buhay na walang hanggan. Ito po yun ay ang langit na po mga kakuya, no? Kasi ito yung talagang pinapangarap ng bawat tao na namuhay dito, kundi ang langit. Ito yung buhay na walang hanggan mga kakuya, no? Nabasa natin sa Juan 3:16, no? Ang mga kaluluwang ito ay talagang pinagpala na talagang binigyan sila ng buhay na walang hanggan, kundi ang langit po mga kakuya. So, saan naman po mapunta ang mga taong namuhay pa dito sa mundo na nung namatay na ay hindi po nakapagsisi po mga kakuya, no? Ang sabi nila ay malayo pa namang hukom. So nung biglang, kasi ang alam nila yung second coming, hindi po, ang individual, yung pagkamatay natin, yun na yung paghuhukom sa ating sarili mga kakuya, na dapat buhay pa tayo, mamuhay tayo na may kabanalan talaga. Huwag nating sayangin bawat minuto, bawat oras na gumawa po tayo ng kabanalan, lalo na po sa utos ng ating Panginoon Diyos, no mga kakuya. So ang mga taong ito, saan po sila mapunta na may malaking kasalanan, lalo na po ang mortal sin? Kung ikaw ay magnanakaw, hindi kaya ikaw ay
kriminal o mamamatay tao na hindi po talagang pinagsisihan. Ito yung pinakamamalaking talagang mga kasalanan. Ang banggitin ko na dito yung 7 capital sin po mga kakuya, no? Ito po yun, mga high-ranking demons na talagang tinatanim sa bawat puso ng tao mga kakuya ng demonyo, no? Mga polydensel. So saan sila pupunta mga kakuya? Ang mga kaluluwang ito nung namatay na hindi po nakapagsisi. So babasa po tayo dito po sa Matthew 13 verse 50. Ito po ang ating mababasa. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis, ang pangangalit ng mga ngipin. So sa ibang translation nito ay itatapon sa apoy, dagat-dagatang apoy po mga kakuya. Walang iba kundi ang impyerno. So malinaw, no? Una nabanggit natin kanina, saan sila mapupunta? Una, kung namuhay ka ng matuwid, langit, no? Ang pangalawa, kung hindi ka pa nagpagsisi, kung may malaking kasalanan ka, lalo na po sa mga makasalanan na talagang nagpahayag tayo ng salita ng Diyos at hindi sila talaga naniwala nito, at may malaki talaga ding ang parusa nila na hindi nila pinagsisihan, no? Ang malalaking kasalanan talaga dito igagatong daw sa dagat-dagatang apoy po mga kakuya. Kaya nga bawat minuto wag po natin sayangin po mga kakuya na talagang magsumikap po tayo. Mayroon po tayo talagang gagawin na hindi lang talaga na papansing-pansing lang po ito sa mundong ito. Mayroon tayong gagawin para sa Diyos, hindi po para sa tao, para sa Diyos po mga kuya. Marami pong mga gawain na dapat para sa Diyos talaga, no? Kaya nga ang sabi ni Diyos dito na talagang hindi po tayo makapagsilbi ng dalawang master, kundi isang master lang po talaga. Ang sinasabi nito, mundo o langit, no? Ang kundi walang iba, kundi ang Diyos talaga ang ating piliin po mga kakuya. Para hindi po mapahamak ang ating mga kaluluwa, no? Sa pangalawang kamatayan po mga kakuya. Para hindi po tayo igagatong sa dagat-dagatan apoy po mga kakuya, no? So malinaw, mapupunta tayo sa impyerno kapag may mga malaking kasalanan tayo na hindi po talaga natin pinagsisihan po mga kakuya, no? So dapat ngayon pa lang pinalililayan po natin ang ating mga sarili kung saan pa tayo nagkulang sa Diyos mga kakuya, na may panahon pa para magbalik loob po tayo sa Diyos, no? Para hindi po tayo talaga mahatulan, kasi kapag namatay na tayo, wala na pong pag-asa po mga kakuya. Puriya na lang kung nasa sa purgatory ka, may pagkakataon pa na talaga malangit tayo, no? Ang delikado dito, kung mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy o impyerno, talagang wala na pong pag-asa po doon mga kakuya, no? Yun po ang malinaw. So ano ba ang Diyos, no? Kaya ang sinasabi dito, ang Diyos talaga ay talaga siya ang hustisya, no? Bababasa natin dito sa Lucas 12:48. Ito ang ating mababasa, no? Sa Lucas 12:48. Ito ang ating mababasa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang ng parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. So therefore, dito nababasa natin dito sa 12:48, no, na kaunti lang daw ang kasalanan ng isang tao, ay saan ba siya mapupunta? So talagang may malaki, may maliit lang po mga kakuya. So ano bang interpretasyon natin dito mga kakuya ng inang simbahan? Ito po ay tinatawag na mortal or venial sin po. Mortal sin o venial sin, no? Ating nabasa ngayon. So saan sila mapunta? Saan mga kaluluwa nito mapupunta mga kakuya? So kung may maliit ka na kasalanan na talagang nagsumikap ka naman na talaga sumunod sa Diyos at hindi mo talaga ito, mayroon ka pang hindi na pinagsisihan ng maliliit ng mga kasalanan, at saan ba sila din mapupunta mga kakuya? So hindi pwede na ang malaki, maliit. Ang malaki talaga, yun yung sinasabi na mortal sin. Mapupunta sila sa dagat-dagatang apoy, walang iba kundi ang impyerno. So nasa basa natin, may maliit na kasalanan na talagang maliit lang din ang sa kanya, no? Kung saan ba sila mapupunta?
kayang-kaya pa ba ito linisin ito mga kakuya? Kaya pa ba ipapatawad ito ng Panginoon Diyos, no? So babasa po tayo dito sa unang Pedro 3:19. Ito ang ating mababasa. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Noong namatay si Kristo na pinako sa krus at inilibing at hindi pa siya nabuhay na muli at siya ang kanyang espiritu or souls, no, ay nagpunta sa bilangguan ng mga espiritu po. Klaro-klaro po nating nabasa dito mga kakuya, no? Bilangguan ng mga espiritu, nangaral si Kristo doon. Ang ibig sabihin, hindi tumatawag na langit sapagkat wala namang bilangguan sa langit po mga kuya. Kaya doon ay mga pinagpala na. So hindi rin ito matatawag na impyerno sapagkat hindi na pwede mangaral si Kristo doon sa mga kaluluwang nasa impyerno mga kakuya. So dito nangaral si Kristo sa bilangguan ng mga espiritu. Walang iba kundi ang dito sa mga Bible scholar o ang inasimbahan nito ay ang purgatorio po mga kuya. Kaya tayo mga Kristiyano, naniwala po tayo na may purgatorio talaga. Hindi po yun kathang isip lamang, kundi ito ay nagpapatunay sa ating nabasa sa unang Pedro 3:19 na may bilangguan ng mga espiritu. Nangaral si Kristo doon para po sa kanilang ikakaligtas na rin, no? Iyan po ay holy soul ang tawag po doon pag nasa purgatorio po mga kakuya. Sila ay ligtas na, kumbaga, may mga maliit pa lang silang sala na dapat nating linisin po mga kakuya, no? So ang purgatorio po mga kuya parang impyerno din na sobrang init yan na talaga linisin ka. Ang kakaiba lang ay sila ay mapunta sa langit pagkatapos ng kanilang paglilinis ng kanilang mga kasalanan ng mga kaluluwa nung tayo ay mamatay po mga kuya. Nung maliliit na kasalanan bago sila aakyat sa langit na talagang pure na talaga walang kasalanan po mga kakuya, no? So delikado po sa mga taong hindi po naniwala na ang may purgatorio. Kasi kapag hindi ka naniwala may purgatorio ay talagang ang lahat naman ay nagkasala. Kung sa iyo ay walang purgatorio, ay diretso ka na sa impyerno po mga kakuya. Kasi nga, kung walang paglilinis sa inyo na maliit na kasalanan, ay hindi ka rin makapasok sa langit mga kakuya. Kailangan may paglilinis. Kasi nga, ang sabi doon sa Bible, na walang isang matuwid, kundi may exemption na, hindi lahat na ano. Pero tayo, mga tao na talagang pilit tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, talaga tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala. May intention po yan mga kakuya, no? Na pinili ng Diyos na may mga taong matuwid din, no? Pero para sa atin, tayo ay makasalanan, hindi tayo makapasok kung walang purgatorio po mga kakuya. Kaya nga, baliktad ang pag-iisip ng mga ibang pananampalataya na wala daw purgatorio. Delikado po yung mga kakuya. Kung walang purgatorio, saan na po tayo mapunta mga kuya? Lahat tayo mapunta sa impyerno, no? Kaya nga, malinaw sa turo na inang simbahan talaga, no? Ay purgatorio, doon ay paglilinis, no? Cleansing, no? Ayan ang paglilinis sa ating mga kasalanan na maliit na hindi pa natin pinagsisihan dito sa mundong ibabaw na ito nung tayo ay namatay at napunta sa purgatorio po mga kakuya. So malinaw no, sa ating nabasa, tatlo talaga ang mapuntahan ng kaluluwa natin kung tayo ay pumanaw dito sa lupa po mga kuya. Hindi po totoo na ang kaluluwa ay pag-alagala po mga kakuya at ang ating kaluluwa pag namatay daw ay nakasubsob lang daw sa sementeryo, di kaya doon sa patay. Hindi po yung totoo. Mababasa po natin dito, napatunayan natin na talaga tatlo ang mapupuntahan ng ating mga kaluluwa. Una, langit. Kung ikaw ay talagang namuhay na may kabanalan dito sa lupa, ay talagang diretso ka na sa langit, no? Parang binuwis mo na ang buhay mo at nagbuwis ka para po sa Panginoon. Pangalawa, kapag may malaking kasalanan, mortal sin, na talagang hindi mo pa pinagsisihan, at dumating na sa iyo ang final judgment na tayo ay kinuha na ng Panginoon, ay talagang hindi mo pa pinagsayan ang mortal sin, no? Yan po ay pag-anuhan yung civil capital deadly weapon of Satan, no? Civil capital sin po mga kuya. Ay either mapunta ka sa impyerno. So ang may maliit kang kasalanan, pag namatay tayo, ang ating kaluluwa ay mapunta sa purgatorio. Yun po yun ay tatlong mapupuntahan ang ating mga kaluluwa kapag tayo ay pumanaw na. So dito, ang sabi nila, bakit pa? Kailangan pa ba tayo mag-alay ng mga biblical po yan? Mga biblical ba yan, kuya? Na ang kaluluwa, kailangan pa ba ipanalangin doon sa purgatorio? Mga kuya, mababasa ba yan sa Biblia? Mayroon po.
bababasa po natin dito sa biblical po ito mga kakuya. No, sa mabasa natin dito sa 2 Macabeo 12:45, no, si Judas Macabeo, no, nag-alay ng dasal para po sa mga namatay na nasa purgatorio po mga kakuya, no. Ang sabi dito, dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patatawarin. So malinaw sa ating nabasa, talagang biblical po, no? Kailangan nga natin talaga mga kuya, tayong mga buhay nga, dapat nga araw-araw tayo mag-rosary. Ang ating intensyon po ng ating rosary talaga bawat mystery ay para po sa purgatorio. Tayo po ay nag-aalay ng panalangin para po sa kanila po, no? So kung hindi sila naniwala may purgatorio po, tayo mga Kristiyano ay kahit ang kanilang mga kamag-anak ay sinasama po natin sa ating mga panalangin sa purgatorio. Ganun po ang Catholic Church po mga kuya. Walang pinipili, no? So kung nasa mga kaluluwa nila, ang mga kamag-anak nila nasa purgatorio, kasama po sa ating panalangin ang kanilang mga kamag-anak o mga mahal nila sa buhay kahit na hindi sila naniwala na may purgatorio. So ang Diyos naman talaga ang siyang maghuhukom sa lahat ng tao ang kanyang nilikha dito sa mundo, no? So malinaw ang ating nabasa, no? Biblical talaga, no? Talaga klaro-klaro saan mapunta ang ating kaluluwa. Tatlo po ang mapuntahan. Uulitin ko, langit, impyerno, at purgatorio. So muli, ako po nawa na may natutunan po tayo kahit kaunti ng mga Bible verse at may kaunti tayong naalalaman, no? At muli ako po lubos nagpapasalamat sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Inyong mga kakuyan, walang sawang sumuporta sa akin. Like and share po at follow niyo rin po ang aking YouTube channel mga kakuya, Jonathan TV Vlogs and Jonathan Mix TV Vlogs mga kakuya sa second channel ko, at sa aking FB page naman Jonathan TV Vlogs Official, at sa aking TikTok account naman Jonathan TikTok Official mga kuya, no? I-promote ko rin ang cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kuya. Palagi ko po yan ipopromote bilang Kristiyano. Napakahalaga po yan mga kuya para sa pang-araw-araw nating pamumuhay na kailangan talaga ay nasa state of grace po tayo palagi mga kakuya, no? So muli, at mag-ingat at magsaliksik, at ako yung lingkod, ako yung lubos, nagpapasalamat sa inyo. Ang pasalamat at papuri ng lahat ay sa Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at God bless po sa ating lahat mga kuya. Mabuhay po tayong lahat mga kuya. Maraming salamat po.